welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. I'm your pretty but sometimes petty host, Tito Alvin, and in this podcast, pag-uusapan natin ang mga trending issues, hottest topics, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and then click nyo rin yung notification bell para notified ka sa mga bagong episodes. If you're listening naman sa Spotify, you can follow our podcast sa Spotify by going back to the main page and then click nyo yung follow button. O kaya naman ay puntahan nyo ang ating mga social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen, or you can go to linktr.ee/prettypettythepodcast. Now, for this week's topic, recently, tinanggal na ang TRO sa No Contact Apprehension Policy or NCAP. Ibig sabihin, pwede kang mahuli sa mga traffic violation kahit walang MMDA or traffic enforcer na humarang sa'yo sa kalsada. Ang gagamitin lang ay mga CCTV cameras and mga traffic sensors. Okay, yan ang No Contact Apprehension Policy, pero in short, NCAP. High-tech, di ba? Pero hindi man bago ang technology na yan, ginagamit na yan sa ibang countries. Pero tulad ng ibang mga technology, hindi perfect ang system. May mga instances na nagkakamali ang sistema, no? Though pwede mo namang i-contest, nahuli ka pero wala ka namang ginawang kasalanan. Pwede mo i-contest yan. Pero syempre, para ma-i-contest mo yan, mag-aalat ka ng oras, pera, at pagod para dyan. So, hassle. Sobrang laking hassle niyan. Ngayon, yung mga tao para makaiwas na ma-hassle, napipilitan talaga silang sumunod sa mga traffic laws. Para hindi na sila maabala in case na magkamali ng tagging sa kanila sa mga traffic violations, sumusunod sila sa mga traffic laws. Which is ironic, no? Kasi sumusunod yung mga motorista sa mga traffic laws para hindi ma-hassle ng NCAP. Hindi dahil yun ang tama. Aminin nyo, di ba? Ang mga rason ng iba, ayoko kasing ma-hassle pag nagkamali ng tagging. So, susunod na lang ako. Pero hindi ba dapat right from the very beginning sumusunod naman tayo sa traffic policies and traffic laws. Just saying. So, in an ideal world, no, maganda naman ang objective ng NCAP. It teaches motorists to be disciplined kasi hindi na kailangan ng actual na traffic enforcer para manghuli or para sitahin yung mga nag-violate ng mga rules. Dati kasi, madami nakakalusot. Hanggat walang nanghuhuli, lulusot. No? Kung bawal mag-swerve, kung wala namang manghuhuli, sige mag-swerve tayo. Kung dito ka lang sa lane na to, kung wala namang manghuhuli, di sige lipat-lipat tayo ng lane. Medyo nawawala ng integrity kung tutuusin kasi hanggat hindi nahuhuli, susubukang lumusot. Also, NCAP aims to decrease the chances of corruption. Dahil nga wala ng mga traffic enforcer, maiiwasan na yung mga lagay-lagay, yung mga under the table dyan, yung mga nagpapaareglo, yung mga kunyari tatawag sa general, tatay ko general, ganyan-ganyan, papakausap kunyari sa telepono. Maiiwasan na yung mga ganyang instances kasi amang huhuli na sa iyo, CCTV na lang. Alangan namang ipakausap mo sa CCTV yung general kuno mong tinawagan sa telepono, di ba? And also, NCAP, somehow, no, it creates order sa mga major thoroughfares ng Metro Manila. Yung mga vehicles kasi mostly meron sila mga designated lanes. While traversing that thoroughfare, that road, no? May motorcycle lanes, may bike lanes, may pang four wheels, pang regular na mga kotse. Dahil sa NCAP, na-force lahat na magstay sa mga lanes nila. So, technically, ang traffic is chaotic naman talaga yan. Ngayon, dahil sa NCAP, yung chaos na yan, naging organized. It became an organized chaos. So ngayon, eto na.
Dahil nga forced yung mga sasakyan to stay on their lanes, no? Ang pinaka naapektuhan dito is yung mga motorsiklo. Yan, ang dami nilang sinasabi online. Mga motorsiklo, ba? Nakita nyo yung along Commonwealth Avenue, may motorcycling lane dyan. Ang daming motor, sobrang daming motor na nandun sa motorcycle lane. Parang silang na-traffic ng sarili nila dun sa motorcycle lane. Kung noon kasi, no, before NCAP, free silang nakakasingit-singit. In between cars, in between lanes, nakakasingit-singit sila. Minsan nasa bike lane pa yung iba. Ngayon, dahil sa NCAP, hindi na nila magawa. The moment kasi lumabas ka ng motorcycle lane, pwede ka nang mahuli ng mga CCTVs at ng mga traffic sensors. So, wala silang choice ngayon kundi to stay on their lanes. Maraming nagsasabi na wala na daw ng purpose ang pagkakaroon nila ng motor. Kasi imbes na mapabilis yung biyahe nila, makasingit-singit sila, makauwi sila ng maaga, mas lalong tumagal. Mas lalo silang na-traffic kasi ang dami nga nilang motor sa motorcycle lane. And to some degree, no, may point naman talaga. Kaya ka nga bumili ng motor di ba? Kasi gusto mo mabilis. Kaya mong sumingit-singit Yun yung isa sa mga main reasons kung bakit ka bumili ng motor. Pero dahil nga sa NCAP, no, parang nawala ng saysay kasi na-trap silang lahat doon sa motorcycle lane and ang dami-dami nila. So, na-traffic din sila, hindi na sila makasingit. So, imbis na makauwi sila kaagad, imbis na makapuntahan nila yung mga pupuntahan nila the shortest time possible, hindi na nangyayari yan. Pero, siyempre, nagdo-domino effect na yan. Dahil yung motorcycle lanes ay punong-puno ng motor, tapos yung mga normal na four-wheel vehicles ay nandun sa inner lanes. Yung mga four-wheel vehicles na lalabas, yung mag-right kasi liliko na sila somewhere, mahihirapan ngayon silang tumawid doon sa motorcycle lane kasi nga punong-puno ng motor yung motorcycle lane. So, nagkakos din ng traffic. So, mas lalo din tumatagal. So, medyo kailangan pang pag-isipan to be honest kasi medyo hindi napagplanuhan ng maayos. Maganda ang layunin ng NCAP pero hindi napagplanuhan ng maayos. May mga signages na hindi sumasang-ayon doon sa rule ng NCAP, sa paglabas ng mga sasakyan, yung mga liliko. Basta, kailangan pa ng sobrang daming studies para may isaayos yung traffic dyan sa Commonwealth and sa ibang thoroughfares na ginagamitan ng NCAP. Pero, on the upside, okay, medyo sablay pa rin kahit may NCAP, no? On the upside, aminin nyo man o hindi, maayos tignan yung kalsada. Kahit maraming sasakyan, kahit maraming motor, ang ayos tignan kasi sama-sama lang sa isang lane, sa isang mga lanes nila yung mga kotse, sama-sama sa isang lane yung mga motor and yung mga bike. 'Di ba? So may sariling lanes yung mga four-wheel private vehicles, may sariling lane ang motorcycle lanes, may sariling lane ang PUV, may sariling lane ang bike lane, ang mga magbibisikleta. So organized, maayos tignan kahit traffic. Also, makikita mo na kaya naman palang sumunod sa traffic rules yung mga tao. No? Kung meron kang designated lanes, kaya mo naman palang sumunod. For sure, after i-implement tong NCAP, nabawasan yung mga kamote drivers. No? Both 4 wheels and 2 wheels to ha. Hindi lang 2 wheels to. Yung mga kamote drivers nabawasan. Kasi nga, wala silang choice kundi sumunod. Makikita mo na kaya naman pala nilang maging disiplinado. Itong mga motoristang to, kaya naman pa nilang i-instill yung discipline. Pero at the same time, nakakalungkot lang ding isipin na mas pinipili ng mga motorista na huwag maging disiplinado sa kalsada kung walang makakakita. Diba? Kung walang traffic enforcer, pipiliin nila na huwag sumunod sa traffic rules. Pipiliin nila na hindi maging disiplinado kasi mas pipiliin nilang, sorry for the term, makapanlamang ng kapwa. Diba? Hanggat walang mahuhuli, tatry nilang manlamang. Kung lulusot,
lulusot. Ngayon, pag may traffic enforcer, sunod tayo sa traffic rules. Diba? Medyo nakakasad lang isipin yung ganyan. Pero ngayon, dahil may NCAP, na-expose silang lahat. Wala silang choice, wala silang magawa. Ngayon, may mga nagsasabi na dapat daw dagdagan ang motorcycle lanes dyan sa may, at least dyan sa may Commonwealth. Dagdagan daw ang motorcycle lanes kasi sobrang dami ng motor. Which is, to some degree, tama naman. May point naman kasi pag nakita niyo yung video, sobrang dami talaga. Nakakaloka yung dami ng motor. Siguro, kung tutusin, mas marami pa yung motor sa mga four wheels. Tapos, pinagsiksikan sila sa isang lane. So, to some degree, valid yung point na dagdagan ang motorcycle lanes. Of course, may pros and cons yan kung gagawin yan. Pero ito ang take ko dyan. Ito ang personal, ang opinion ko dito sa bagay na yan. Yung motorcycle lane dyan sa Commonwealth, matagal nang nandyan yan. 20-some, wala pang pandemic, andyan na yung motorcycle lane na yan. If I'm not mistaken, 2011. 2011, nung nasa QC pa ako nakatira, alam kong may motorcycle lane dyan. Pero dahil nga kulang yung traffic enforcers, no, hindi talaga napapatupad yung traffic rules. So, anong mangyayari kung walang nanghuhuli? Di of course, maraming mang-aabuso. Maraming hindi susunod. So, over the years, no, yung motorcycle lane na yan, hindi niyang ginagamit. Neglected yan, both ng 2 wheels at 4 wheels ha. So, yung 2 wheels, hindi ginagamit yung motorcycle lane. Kung ginagamit mo man, may 4 wheels na gagamit ng motorcycle lane. Bababad sila sa motorcycle lane. So, naiinis yung mga nagmamotorsiklo kasi may 4 wheels na nandun. So, ang gagawin nila, lalabas sila ng motorcycle lane. So, again, both 4 wheels and 2-wheel drivers, 2-wheel vehicles dito, hindi na nila ginamit ng tama yung mga lanes nila. For years, walang sumusunod dyan sa motorcycle lane na yan. So, tumadaan ang mga taon, tumadami ang gumagamit ng motor. Tumating ang mga food deliveries like Foodpanda and Grab. Tumating ang mga door-to-door deliveries like Grab Express and Lalamove. Tapos, tumamay din ang mga motorcycle taxis like Angkas, Moveit, Joyride. So, nagkaroon ng legitimate source of income ang paggamit ng motor. So, ang gagawin ng mga tao since, legit, pagkakakitaan, bibili akong motor. Magkano lang naman ang motor? Diba? Isa sa mga medyo kayang bili ng motor Hello, kakapit ka lang sa gay friend sa isang bading. Di, joke lang. Basta, mura lang ang motor. Parami yung bumibili ng motor. Ibig sabihin, parami yung mga hindi gumagamit ng motorcycle lane dyan sa Commonwealth. Ito, theory ko lang to. No? Posibleng mali, posibleng tama. Kung simula pa lang, no, ever since 2011, ginagamit niyang motorcycle lane na yan. Gradually, makikita ng LGU na, napupuno ang motorcycle lane. Diba? Kasi nakikita naman yan ng mga traffic enforcers, ng mga tao na napupuno na yung traffic yung motorcycle lane. Noon pa lang. So, baka noon pa lang, nadagdagan na yung motorcycle lane. Diba? Kasi nga, nakikita nila over the years na parami gumagamit ng motor. Kaso mo, hindi nga ginagamit yung motorcycle lane. So, hindi nyo yung nakikita yung volume ng motor na dapat na gumagamit ng motorcycle lane. So, ito pabayaan din. Diba? Kasalanan nilang gobyerno yun kasi hindi nila in-enforce Hindi ngayon nakita na sobrang dami na ng motor. So, the government, the LGU, doesn't have a way of gauging if there is a need to add an additional motorcycle lane. Kasi nga yung mga motor, singit dito, singit doon, kung saan-saan lanes sa napupunta. So ngayon, may NCAP na-expose ngayon yung dami ng motor. Nakita lahat, sobrang dami pala. So, anong gagawin natin? Bigla-bigla magdagdag tayo ng motorcycle lane? Hindi pwedeng ganun.
Di ba? Kailangan pag-aaralan yan. Hindi pwedeng basta-basta lang tayo magdagdag ng mga lanes or palitan yung lanes into a motorcycle lanes. Ang point ko dito is, I'm not blaming anybody. I'm not blaming the government. I'm not blaming the motorist. Technically, pareho silang may share kung ano man yung nangyayari ngayon. This is just a case of cause and effect. Hindi sinunod ng traffic rules and walang tamang implementation ng rules. Dahil dyan, hindi nag-gauge real-time yung mga needs ng mga motorista. So, nung naglagay ng mahigpit na enforcement ng law, boom, traffic. Diba? Pero if everybody is doing their part right from the very beginning, no? Yung mga enforcers, sinagawa ng tama yung trabaho nila, yung mga motorista, sumusunod sa traffic rules, over the years, makikita kung ano yung mga kailangan ng bawat isa and nagawa ng paraan yan right then and there. Kaso, hindi. So ngayon, nagsisisihan sila. Also, when you are driving, both four wheels and two wheels, when you're driving, always check your integrity. Hindi porket walang makakakita sa inyo, tatry nyo lumusot at mag-violate ng mga rules. Kasi yan ang ugali ng iba eh. Hanggat walang makakakita, walang makakapansin, hanggat walang maninita, sige, try lang natin, i-push lang natin, baka sakaling makalusot. So, asa ng integrity nyo dun? Diba? Integrity means you're doing the right thing even if there's no one looking. So ngayon, may NCAP na. Ngayon, may mata na everywhere. Walang enforcers, pero may mga CCTV. Ngayon, nagpipilitan kayong sumunod sa batas trapiko na hindi nyo sanay gawin. So ngayon, ang dami nyong reklamo. Whereas, kung noon pa lang, ginagawa nyo na yung tama, kahit i-enforce ang NCAP, walang magbabago sa ways ninyo kasi sanay kayong sumunod ng tama. So ngayon, wala tayong choice, pare-pareho, kundi sumunod sa traffic rules. Okay? So yung mga nagsasabing hindi fair sa mga nagmomotor na isa lang ang motorcycle lane, may point naman. I think it's correct, no? I think a single motorcycle lane is not enough sa volume ng mga nagmomotor. Pero isipin na lang din natin na more than a decade na din tayong hindi naging fair sa sistema ng traffic dyan, especially sa Commonwealth. No? For years, hindi natin nirespeto yung rule dyan ng motorcycle lane. Both four wheels and two wheels. And we're unfair to those motorists who are following the rules. So ngayon, na naghigpit ng implementation, may strict na implementation ng rules at naaapektuhan na kayo directly, all of a sudden, unfair na. So, parang medyo double standard yun. Okay? Think about that. Anyway, ang daming point of views na nababasa ko dito sa NCAP sa Facebook, no? And yung mga effect ng implementation na to sa mga motorista, for car owners, for motorcycle riders, for bikers alike. Pati nga yung mga bike lane na hindi nakaligtas sa pamumuno ng mga motorista. Again, hindi ito isang fault ng isang grupo, hindi ito fault ng mga four-wheel drivers, hindi ito fault ng mga motorcycle drivers, at lalong hindi ito fault ng mga nagbibisikleta. Ang problema ng traffic, especially dyan sa Commonwealth, is a product of years and years of not following traffic rules and lack of proper implementation of the law. For now, wala naman tayong choice but to really follow kung ano yung current rule. So kung may isang motorcycle lane dyan, wala tayong choice but to follow that. Hopefully, the government can think of better ways on how to implement itong NCAP with the current logistics, I guess, ng mga roads natin, yung mga signages, yung mga likuan. I hope the government will start thinking about how to make things better for everyone. Siguro konting pasensya na lang sa lahat ng mga motorista dyan. No? Pagpasensyahan na lang kung naiipit kayo sa traffic. Finally, the government is now starting its job, no, to implement the law. So maybe it's also time for us to follow the law. Ayan, so dyan ko natatapusin ang episode na ito. No? Kung nagustuhan mo ang episode na ito or hindi, no, follow nyo ako
sa YouTube. Like nyo yung episode, share nyo yung episode, follow nyo ako sa YouTube by subscribing, click nyo yung subscribe button, then click nyo yung notification bell. Gawin nyo na rin yan sa Spotify. Puntahan nyo ako sa Spotify, click nyo yung follow button. You can also follow me on social media by going to the link you see at the bottom of the screen. You can follow me on Facebook, in Instagram, and in TikTok by going to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you are a brand looking for partnership and collaboration, you can send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!